Napansin kaagad ni Stephen Curry itong kanilang bagong player na si Charles Bassey na nagpasiklab sa kanilang laban kontra Sacramento Kings. Eto, nasa bangko ang tatlong center ng Golden State Warriors na sina Kristaps Porzingis, Al Horford at pati si Quinton Post. Tanging itong si Charles Bassey lamang ang legit na center na siyang bumack up kay Draymond Green at hindi naman niya binigo si Coach Steve Kerr. Sa loob ng 27 minutes, napaka-produktibo ng kanyang ginawa. 14 points, 12 rebounds, 2 blocks ang kanyang kinamada. Ayon pa mismo kay Stephen Curry mga idol, you can tell he has a good feel for the game. Nararamdaman ni Stephen Curry na mayroong magandang koneksyon itong si Charles Bassey sa mismong laro. Nakita rin niya kung paano kadominante ang presensya nito sa loob ng pinta. Ayon pa nga kay Stephen Curry mga idol, nung sa kanilang nagdaang laban, sinabihan niya mismo itong si Charles Bassey na sa kanilang inilalaro ay para bang nasa 10 years na silang naglalaro ng pick and roll. Ganyan po mga idol ang sinabi nitong si Stephen Curry. Big deal po ito para sa kay Charles Bassey mga idol ha. Hindi po nagbibigay ng papuri ng mga ganyang salita si Stephen Curry. Pero kung sinabihan kanya ng ganyan, mayroon siyang nakitang potensyal sa'yo. Sa mga nagtatanong dyan ay 10-day contract pa lamang itong si Charles Bassey para sa Golden State Warriors. Siya ang pumalit kay Omer Yurt 7 mga idol. Pero somehow, ating ipagdasal na soon ay maging standard contract siya. Pabalikin siya ng Golden State Warriors sa kanila. Samantala, si Ayton sana ang tutulong dito kay LeBron James at sa mga kasama niya. Pero naging pabigat pa. Itong si Ayton mga idol ay hindi na masyadong ginagamit ni Coach JJ Redick. Inamin din niya na maliit na minuto na lamang ang kanyang ibinibigay. Actually, sa kanilang mga nagdang laban mga idol ay mas malaki pa ang minutong ibinibigay ni Coach JJ Redick kay Jackson Hayes kumpara sa kanya. Ang problema lang kasi kay DeAndre Ayton na hindi pa niya natutugunan ng solusyon ay ang kanyang pag-catch ng bola galing sa pasa sa kanyang teammates mga idol. Yun daw po ang malaking problema ni DeAndre Ayton sa buong season na hindi pa niya na-fix. Sa puntong ito na wala yung kanilang dalawang star player, ayaw ni Coach JJ Redick ng ganyang klaseng player. Kaya maliit na minuto na lamang ang kanyang ibinibigay kay DeAndre Ayton kahit na ito'y nasa starting lineup pa. Gayunpaman, malinaw na ang kanilang daan patungong NBA playoff. Ang kailangan lang ni DeAndre Ayton ay ayusin niya ang kanyang kamay na makukuha niya ang bolang ipinapasa sa kanya. Wrong timing naman ang pagbagsak ng stats nitong si Naz Reid para sa Minnesota. Despite na pasok na sila sa NBA playoff, eto mga idol, labis pong naapektuhan ang kanyang produksyon sa kanyang shoulder injury. Bago ang injury, mayroon siyang 14.5 points per game at 39% na shooting sa 3. Pero ngayon 11 points na lamang per game at 24% sa 3. Sa panahong ito sana kailangan ng Minnesota itong si Naz Reid nang walang Anthony Edwards, wala pang McDaniels. Pero iba ang kanilang nakakuha sa kanya. Okay naman to, pero sa playoff malaking red flag to at malaking kakulangan to para sa kanilang opensa. Sa kwarto mo, sa sala nyo, pwede kang maglaro ng basketball. Naka-sale pa naman sila ngayon. Ang link para makabili ay nasa comment section.